Hi, Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Welcome po sa ating channel at ito ay inyong weekly Gabay Tarot reading for April 8 to 14, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo magka-relate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari niyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, magaganap po para kay Gemini, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Spirits Guide, magaganap po para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 8 to 14, 2024. Aries, Leo, and Sagittarius. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 8 to 14, 2024. Okay. Aries, Leo, and Sagittarius, ngayong April 8 to 14, 2024, may nakita ko dito na nag-uusap na family na maaring bumili ng property or ibenta yung property. Nag-uusap tungkol sa isang bahay. Tapos may nakita ko dito na you felt calm and relaxed pag nag-staycation kayo sa inyong bahay. You felt safe kung nasa bahay po kayo. May concern din dito sa domestic matters. And may nakita ko dito na isang influence na isang lalaki na maaring magbigay ito ng tulong sa inyo or magbigay ng sakit ng ulo for this week. And may nakita ko dito na some of you nagkaroon ng new beginning, like for example, new beginning na wala pa kayong experience. Like for example, na-hired kayo sa isang job, sa isang trabaho na wala pa kayong experience, pero willing kayong matuto. Tapos may concern kayo sa isang immature person. Tapos may humihingi ng time dito na isang bata. Pwede yung inner child nyo ito na humihingi ng time sa inyo, or inyong anak, pamangkin, apo na humihingi ng time sa inyo. Okay? So, ayun. So, yung message po for you for this week. Aries, Leo, and Sagittarius. So, may warning po dito. Love affair. Beware. Love affairs at work. Rarely and well. Don't lose your mind. So, may temptation sa trabaho. Or may niisip kayo na may isang tao na tempt. Na nagkaroon ng love affair sa trabaho niya. So, isang malaking warning to ha,
na beware, mag-ingat kayo sa love affair, sa trabaho. Okay? So, ayun, don't lose your mind. So, baka may temptation po na kailangang iwasan po kasi lumabas ito eh. And so this is good news. Claim nyo ito, Aries, Leo, and Sagittarius. Ito po ay fruits of labor. Wow! So it's time to reap the fruits of your labor and become rich. So claim nyo to. Rich gain is here. So it's time to reap the fruits of your labor and become rich. Nagkaroon ng harvest. Okay, nagkaroon ng harvest sa week na ito. So, ito yung nagkaroon ng magandang bunga. Sa itinanim mo, nagkaroon ng bunga. Ito yung sabi ko sa inyo, Aries, Leo, Sagittarius, na huwag niyong hayaan na magkaroon kayo ng stagnation sa inyong araw para kailangan na magkaroon kayo ng productivity. Tuloy pa rin. Kailangan magkaroon ng productivity para may expectation tayo na harvest sa susunod na araw. So, this is it. Na-harvest po kayo. May magandang bunga. So, it's time to reap the fruits of your labor and become rich. Ang ganda. So, rich gain is here. Spirit's Guide, ano po ang energy ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 8 to 14, 2024? Spirit's Guide, career and money mo po for this week para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 8 to 14, 2024. Spirit's Guide, love life, self-love, partnership, and romance, the Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 8 to 14, 2024. Okay. By the way, Aries, Leo, and Sagittarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung bagong upload natin, April 1 to 15, 2024. First half of the month of April, gabay tarot reading. At yung April 2024, gabay tarot reading nyo po. At yung career and money nyo na for April 2024, gabay tarot reading. So, check nyo po yung tatlong video po na para sa inyo. Separated video po yun. Aries, Leo, and Sagittarius. Scroll down nyo lang po. Okay? Tapos, open na rin yung schedule natin for booking para po sa gusto magpa-personal reading. Yes? Sa mga gusto magpa-personal reading, check nyo po yung description box ng video na ito. Yung video, baba ng video nyo, may description box po dyan. Click the link, message me sa messenger for booking or for inquiry. Maraming salamat po. Okay, sa week na ito, April 8 to 14, 2024. Nagkaroon po dito ng inspiration, creativity. Busy kayo ngayon. Week na ito. So this is initiation, new beginning, bagong simula. So isang importanteng simulain, pagsasapalaran, pagpaplano.
Posible din na may darating na sanggol. Posible din na may sanggol na parating. So this card tells you na nagdadala itong inspirasyon na gagabay sa iyo patungo sa pagsisimula ng isang bagong pakikipagsapalaran. So this is, may ano dito, this is the clarification of your card here na may bata. So may concern sa isang bata. So ito ay maaaring may ganap din na may paglikha ng bagong proyekto, naging creative kasi yung new project, paglalakbay, pagsisimula ng isang bagong relasyon o pagsisimula ng isang negosyo. So this card asks you to stay open sa mga signs na bigay ng universe and take action when they appear. Nakikita ko dito na may chance kayong maglakbay sa malayong lugar o mag-abroad. Yung iba ay nagsisimula ng pumasok sa isang paaralan, sa isang seminar, sa isang study para magkaroon kayo ng income, karagdagang income. And some of you pumasok sa isang gym to have a fitness routine para maibalik ang inyong kumpiyansa sa sarili. Ang sabi po ng card dito na ito na ang oras para kumilos ka at isagawa ang matagal mo ng plano o proyekto. So, may parating po na exciting chances na nakaka-inspire para palawakin ang iyong negosyo o magsimula ng bagong pagsisikap. So, naging masipag ka, naging creative ka sa inyong trabaho ngayon. Dahil nito, mapapansin ito ng mga kasamahan mo o mga customer, kliyente mo. Soon, magbubunga ang iyong pagsisikap at dahil sa achievement na ito, magkakaroon ng financial growth and stability. So this is the clarification of your fruits of labor here. Okay? And some of you may, sa mga single dyan, na some of you may kakapasok lang sa isang relasyon. Kakapasok lang po sa isang relasyon, tapos, exciting relationship, puno ng passion at intensity, nagbo-blooming po. Kung ikaw ay may karelasyon sa buhay mag-asawa, naramdaman niyo yung pagtaas o muling pag-iibigan na posibleng humantong sa inyong pagsisimula ng isang pamilya or pagpalawak ng inyong kasalukuyang pamilya. So may exciting chances na makilala ang iyong bagong pag-ibig sa mga single dyan. Wow! So yun this is inspiration. Inspired po kayo. Masipag kayo ngayon. Ginawan mo na ng action, yung mga matagal niyong plano. At ito ay magbubunga po. Sinisiguro dito na magbubunga ito ng maganda. Okay? Sipag at tiyaga ay kailangan. So ayun check natin muna. Check natin kung may naulit na number. I think wala. Okay, let's proceed. I think wala Okay. Proceed tayo. So, Aries, Leon, Sagittarius, nagkaroon ng hesitation po dito, nagkaroon ng self-doubt. Ako, wag hayaan na maging mainit ang ulo nyo. Kailangan na habaan ng pasensya po. Baka mainit ang ulo mo kasi nagkaroon ng delay. Delay sa travel, delay sa plano, delay sa inaantay mong mensahe or tao. Huwag kayong magpatalo sa init ng ulo. Kasi kung magpapadala ka dito, matatalo ka talaga. So, relax lang. At wag kayong gumawa ng hakbang or desisyon pag mainit ang ulo nyo. Okay? Kasi hindi ka mapakali dito Yung disappointed ka talaga, naiinis ka sa delay. So delays and misunderstanding are part of our life. Hindi ito ang sign na mag-give up ka. May paalala po dito. Yung ka-date nyo, okay. Some of you general reading kasi to mag-ingat po kayo sa inyong
kakilala. Kasi may makilala kayo isang playgirl or playboy. May ano siya may iniisip siya na one night stand, ganun. Lahat naman tayo adult dito, so safe tayo. Kaya dobling ingat po daw, sabi po ng card. Nagkaroon ka ng hesitation na para tanggapin ang kanyang offer. And it might be, pinipigilan ka na inyong intuition na wag gawin or tanggapin yung offer niya. Kasi alam ng intuition kung sino siya. So listen to your intuition, trust your intuition. Okay? Kung nagkaroon ng delay, habaan ng pasensya po. Huwag kayong magpadala na may araw na mainit ang ulo nyo dahil naiinis kayo sa inyong delay. Kailangan talaga tanggapin natin. At may araw talaga na hindi lahat ng gusto natin makuha natin. Hindi lahat hindi lahat tayo, o hindi lahat na magugustuhan tayo ng tao, ganun. So, ayun don't waste your energy sa ganyang mainit ang ulo, disappointed. Don't waste your energy, okay? Okay. Oh, this is very good kasi you are releasing. You are letting go of these grudges. Actually, may gustong bumalik sa inyo, regarding to sa career and money nyo. Mag-ingat kayo baka may nakuha siyang mahalagang bagay sa inyo or pera. Gusto niyang gusto niyang magkaroon kayo ng connection. So, mag-ingat talaga. Ayaw niyang mag-give up. Gusto niyang mag-connect sa inyo. Pero, this card tells you to release old grudges in order to move on. Yes, may pagpatawad na mangyayari. Kahit hindi mo siya kinakausap. It might be may trauma kang nararamdaman na sobrang nasaktan ka noon kasi sa ginawa niya. Tapos bumalik lang siya. So even if you do not speak directly to this person, you can set yourself free by forgiving yourself. By forgiving someone in your own mind and heart. Para ito sa peace of mind mo. Kaya this card advise you to accept and forgive yourself. Okay? Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo sa isang tao na hindi kayo pinahalagaan noon. Okay? So, nasaktan ka sa nangyari. Nawalan ka ng confidence dito. Basta sabi po ng card dito, huwag kayong mag-give up. Tapusin nyo yung mga ginagawa nyo sa trabaho. Huwag kayong mag-give up. Tapos nakikita ko kasi dito nagkaroon ng lack of confidence. So sabi po ng card dito, inspiration is on the way. Huwag kayong mag-give up. Your body and soul will heal, but that healing will take time. I-release nyo lang iyan. The advice is be inspired, dreams to come true. Okay? Yung plano nyo, na busy kayo ngayon, kung plano yan, may go signal po dito na huwag kayo mag-give up, go lang ng go. Kung may sitwasyon na hindi na ayon sa inyong gusto, kailangan nating i-surrender yan. Huwag niyong pahirapan sa sarili niyo, then move forward. Okay? Kung bumalik yung taong sinaktan ka noon, nasaktan ka, so forgive yourself. Pwede mo rin siyang patawarin through your mind and heart. Hindi na kailangan kausapin. For your peace of mind. Protection yan. Hindi sa ibig sabihin na iniwasan natin siya kasi masama siyang tao, kundi ginawa lang natin yung boundaries para sa ating sarili. Okay? Ito yung sabi ko sa inyo, barate, sa lahat ng signs na kung, career, money, love life sa family, sa love life, romance, sa sarili, sa pag-aaral. Kung may problema kayo sa kaperahan, huwag niyong idamay ang iba.
Kung may problema kayo sa buhay pag-ibig, huwag niyong idamay yung career and money niyo. Kung may problema kayo sa career niyo, huwag niyo idamay yung kaperahan niyo. Kaperahan is magtrabaho kayo para may ma-earn kayo. Huwag niyong idamay. Kung malungkot kayo sa isang sa buhay pag-ibig, huwag niyong idamay yung trabaho niyo at kaperahan niyo. Huwag niyong idamay yung family mo. Okay? Kasi nakita ko dito yung nahihirapan ka sa pag-surrender. Nahihirapan ka sa pag-embrace, pagtanggap sa mga nangyari. And, okay. So yun may warning po dito sa career and money nyo po na magkakaroon ng love affair, may temptation po, beware, reminder, may temptation po nagganap, temptation po, huwag nyo tanggapin yung temptation na iyan, lalo na't may commitment kayo sa inyong partner. Okay? Kasi mapapahama kayo dyan. Yung sikreto, lalabas talaga yan kahit anong ingat natin. Kung hindi yan, matatagal ang paglabas niyan, mas lalo kayong mabibigatan yan. Lalo na't ipag-pray kayo ng partner nyo, nako, magigilty kayo niyan. So, huwag niyong pahirapan yung sarili nyo. Huwag kayong pumasok sa isang temptation. Kasi, isa sa challenge yan kung paano kayo mag-handle sa inyong sarili, mag-handle sa inyong relasyon, sinusubukan ang inyong faith, sinusubukan ang inyong commitment, and ang inyong loyalty. Okay, nasaktan kasi kayo dito Siguro may nalaman kayo na nagkaroon ng affair. It might be kayo yung pumasok. Ang hirap niyan. Yun tandaan nyo. Kung may problema kayo sa kaperahan, huwag nyo idamay ang lahat. Parang konti lang yung aayusin mo. Kasi kung lahat yun idamay mo, marami ka ng problema niyan. Isa lang yung problema mo, tapos dinamay nyo mo lahat. Ayun, marami ka ng problema. So, be mindful, okay? Control yourself. Kung pwede po. At the end of the day, kayo naman po yung mag-desisyon niyan. Kayo po kasi yung may hawak sa inyong buhay Kayo po yung gagawa. Nasaktan talaga kayo dito. May heartbreak, pagkabigo sa nakaraan o kasalukuyang relasyon. Tumitimbang sa inyong isipan. Same pa rin yung dito advice, pagtanggap, embrace, surrender mo. Ang pagtanggap ng isang masakit na katotohanan o pagtanggi ay isang mahalagang hakbang tulad ng pagbibigay daan sa inyong sarili na upang pagalingin at iproseso yung damdamin. So this is the clarification po na may third party issue. It might be kunwento sa inyo yung third party situation. It might be iniisip mo itong third party situation nyo sa past nyo or sa kasalukuyang karelasyon. It might be, nasabi ko na basta third party issue. Iniisip mo, may concern ngayon. So you are broken hearted na kasi may nalaman ka dito, di ba? So you're broken hearted. Sabi po ng card dito, huwag kayong magpadala sa inyong huwag magpadala sa matinding lungkot. Okay? Huwag magpadala sa matinding lungkot. Kung pwede, kung may nararamdaman na kayo dyan, hanap kayo ng kausap, yung hindi judger, handang makinig. Ang pinaka-safest way, ano yung pinaka-safest way? I-surrender mo yung worries mo kay God. Makinig sa Kanya. I-surrender mo lahat ng lungkot mo, lahat ng worries nyo, lahat ng pain nyo. Maging honest ka sa Kanya. Yung
Like for example, God, nahirapan po ako. Hindi ko na alam kung ano po yung tama at mali kasi naguguluhan na po ako. Please guide me. Please bless me. Please send me a divine assistance. Sana hindi ako mawala. Sana ma-restore ako. Sana kaayanin ko itong sitwasyong ito. Ganun. Yung kayo, kung paano kayo makikommunicate sa kapwa nyo, kung paano kayo makipag-communicate sa kapwa nyo, then do it to our God. Kahit nga ako kung kausap ko si God, para akong 4 years old na nagsusumbong sa kanya. Yes. So, isuko nyo lahat. And connect kayo sa inyong intuition na rin. Alam kong masakit yan. Alam kong mabigat yan. Pero hindi naman ibig sabihin na magstay tayo sa lungkot. Magstay tayo sa bigat ng nararamdaman natin. Kasi minsan hindi natin namalayan na naging sanay tayo na maging masaktan, sanay tayo na maging malungkot. No! Deserve mo, Aries, Leo, Sagittarius, na maging masaya. Na mapunta kayo sa isang tao na bigay ng universe sa inyo. Okay? Nasaktan kasi kayo dito eh. So, ayun. Huwag kayong magpadala sa lungkot. Kaya mo yan. Okay. Alam nyo ba, masarap mag-share na problema sa totally stranger. Kasi hindi yan mag-judge sa inyo eh. Pero makikinig yan. Pero hindi yan mag-judge sa inyo kasi hindi kanya, buong kilala. Kasi, yun. Yun minsan nga yung mga, suki ko sa reading, personal reading, yung hindi na nila kaya mag-message siya sa akin, mag-message sila sa akin. Humingi sila sorry pero hindi nila makayanan eh. Yun nga lang, pagpasensya nyo lang po na late na ako makareply kasi marami kasi akong gawain basta araw. Minsan pag makaka-reply lang ako paggabi na, yung oras ng pagtulog. And request lang po, kung may sasabihin ako na advice, learn to listen to yourself also. Oo, learn to listen to yourself also. Tapos, willing naman ako magtanggap niyan. Basta, willing din kayo maghintay sa reply ko. Oo. Kasi, minsan kasi, hindi natugma kasi yung kain ko. So, kailangan kong i-adjust, maging balanse. Yung pahinga, kung nafe-feel ko na malapit ako na ma-burnout, then pahinga talaga ako niyan. Hindi pwedeng hindi magpahinga. Okay? So, ayun. Huwag kayong mahiyang magsumbong kay God. Kung hindi nyo kaya, gusto nyo mag-response sa inyo talaga na as in, kung hindi pa enough, then pwede kayo mag-message sa akin. Pero hintayin nyo ha. Kasi dapat, yung iba kasi nag-message sa akin, magtatampo agad kahit online ako. Meaning to say, kung online ako, may ginagawa ako. Kung hindi ako nagre-reply, may ginagawa po ako. Okay? So, ayun. Aries, Leo, Sagittarius, kaya mo yan? Kaya mo yan. Actually, nakikita ko dito naging honest ka. May nagkaroon ng pagpasya. Nakikita ko nga ugali nyo dito, matalino, matapat, seryosa sa buhay, nagsiset ka ng boundaries. Ugali mo pala to, mag-set ng boundaries. So, manindigan kayo. Para sa iyong mga paniwala, focus sa logical. Ito yung pinaka-importante. Actually, magagawa nyo ito, Aries, Leo, Sagittarius, kasi strength ito. Strength ito yung focus on yung logical at katwiran kaysa umasa sa inyong emotion. Strength nyo yan. So, trust your intuition, ha?
Kung nahihirapan kayo, huwag kayong magmadali na magkaroon ng relasyon. Love yourself more. Attract, huwag maghabol. Kasi kung maghahabol ka sa isang tao, mas lalong mas lalong aabusuhin ka ng taong yan. So, attract. Ayusin mo yung sarili mo, fix yourself, love yourself more. Kung pwede, mag-focus kayo sa career and money nyo. And ask nyo ang si God, na God, kung ready na akong umibig ulit, sana maibigay nyo na yung para sa akin. Ganun. Huwag kayong mahiya. Normal naman yung maghanap tayo ng partner. So, ito yung pinaka-importante sa inyo. Maging honest kayo sa sarili. Maging honest kayo kay God, sa kapwa nyo. May pagpa siya dito eh. You're learning important things about yourself. Okay? So, sa mga relasyon dito sa buhay mag-asawa, is an important number for twin flames, yung 1111. It symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. So, naghanap tayo ng repeating number, which is andito pala, 1111. So, protection, you're entering a phase where in order for you to be in alignment with your intention and co-create with your best life, you maybe have to discerning and say no to many things that have been holding you back in the past. Yun ha. Kaya nyo yan. Oh, it's time for healing na. Let go mo na yan. I-release mo na yan. Pero actually, confident naman ako kasi at the end of the day, nagkaroon ng pagpasya. Naging honest na kayo. And, wow. So, claim this ha. Healing and peace. So, sabi po ni Archangel Chamuel, peace comes from remembering the only love is real. Okay? So, claim niyo itong fruits of labor, ha? Tuloy-tuloy po. Huwag niyo idamay yung, kung may problema kayo sa love life, huwag niyo idamay yung career and money niyo. Para tuloy-tuloy po itong fruits of labor, okay? That is your reading, Aries, Leo, Sagittarius for this week, April 8 to 14, 2024. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.